Pero tingnan nyo kung mag-isip si Risa, ganun pa rin si Virus. Virus kasi yung utat niya. Ang tawag niya, AJK pa rin. Mga kabanat, kayo nang umusga dito. Parang binalikan ko yung video ni Dante Maravillas noong 2018. Itong 2018 na video nito. Kasi mga kabanat, itong si Maravillas, nag-start ito ng vlog. Di ba magkakamali, parang naging supporters ito ni President Duterte. Tapos ngayon, binibira niya kasi yung mga Duterte na. Iwan ko lang, susunod na taon, susunod na 2028 election, pag halimbawa nanalo yung mga dilawan, baka dilawan na rin itong supportahan nito. So, walang ibig sabihin itong si Dante Maravillas. Parang alon ito sa dagat. Sunod ng sunod, kung sino yung namumuno, doon na siya. No? Parang, ika nga, sa ibang term ay balingbing, ika nga mga kabayan. So gusto ko lang ipapakita sa inyo, panoorin nyo ito. Kayo nang umusga dito. Ito lang yung nakuha kong video sa kanyang old na page. Kasi may mga video din ako dati. Nga lang, yun nga, ay na-take down yung ating channel doon dahil sa ivermectin. So wala tayong copy. So pero sa page natin, hindi ako magkakamali, mayroon tayong mga existing video niya na in-upload noon, mga kabanat. Kasi yung mga old video niya, hinanap ko, ang iba pinang-delete na eh. Yung mga grabe talagang birada niya. Kasi grabe, dito sa part na ito ay tinawag niya na virus itong si Risa eh, mga kabanat. So, panoorin niyo ito. Kayo nang umusga dito, mga kabanat. Pero tingnan nyo kung mag-isip si Risa, ganun pa rin si Virus. Virus kasi yung utat niya. Ang tawag niya, AJK pa rin. Paano naging extrajudicial yon? Ngayon, na-realize nila, mga kababayan, na talo sila doon sa isyong yon, na nahimik na. May bago na naman na topic ngayon. Excise tax na naman. Bukya kayo palagi sa mga issue ninyo. Hindi umuobra, mga gonggong yung mga issue ninyo. Laging bukya. Dito bukya yung mainstream media sa marijuana. Kagabi, biglang kambyo yung abayas. Ay joke lang pala niya, ang sabi ng Pangulo. Pero yung unang kwento nila, nagmamariwana daw. Pangulong Duterte, inamin na nagmamariwana siya. Ganon yung headline nila. Interview ng TV5. Sabi ng Pangulo, mga gago kayo, pinapatulan ninyo yung... Sasabihin ko rito kung ano gusto. Style ko yan. Hindi niyo makuha. Style ko yan. Biglang revise, mga kababayan, ng headline yung mga tarantado. O ngayon, sabi ko sa inyo, ganon tayo ginagago ng mainstream media. Pero yung ordinary people, mga kababayan, yung unang pakinig pa lang ng statement ng Pangulo, nagtawanan yung mga tao. Kasi yung issue doon, mga kababayan, di ba? Ginawang issue yung power nap, yung pag-idlip. Pati yun, ang ating Pangulo, 73 years old. Imagine, 73 years old, ayaw ninyong kahit man lang kunting idlip, in between ng mga meetings. At habang siyang naiidlip, yung tao niya, ikaw na muna niya dyan kasi hindi ko na kaya, masakit na yung ulo ko. Ikaw na muna, Secretary Teddy Locsin ang pumunta doon. Minasama ng mga tarantado. Sabi ni Tulisanes, hindi kaanya binabayaran ng mga mamamayang Pilipino para maidlit lang.
Walang iyang tarantadong to. Ikaw, Tulisanes, hindi ka rin siniswilduhan para manira ng manira lang. Wala kang silbi dyan sa Senado, tarantado ka. Yung ating Pangulo na idlip lang para to regain energy, minamasama ninyo. Kasi ang gusto ninyo, mamatay na yung ating Pangulo para take over kayo. Ngayon na mahinga yung ating Pangulo, bigo kayo sa inyong adhikain na dapat mamatay na yung ating Pangulo. Ngayon, kung gusto mong mamatay yung ating Pangulo, di ba may challenge sa'yo? Duelo kayo, barilan kayo. Sabi nga ng challenge ng iba, yung naiinggit sa pagtulog ng ating Pangulo, gayahin din ninyo. Mag-power nap kayo, pero yung wala nang gising. Na, kung nainggit kayo sa pagtulog ng ating Pangulo, pero yung kaalyado ninyong si Porky Drilon, na kung matulog sa Senado, at si Antonio na ginawang hotel yung Senado, wala kayong sinasabi doon. Si Porky Drilon halos maglaway. Dinuduyan. Wala kayong sinasabi. Ganon kayo kagunggong. Kita niyo si Drilon? Parang natatrans. Araw-araw yun ang ginagawa niya doon. May nasabi yung media, pinitsure ninyo, kayong mga abayas, kinuha niyan ninyo ng footage, tapos pinangalandakan ninyo yung di ba hindi? Ganon kayo kagunggong, ganon kayo kasama. Yung Pangulo gumanon. Hindi nga sa public kasi nakakahiya na habang nagtatrabaho ka. Kaya sabi ng ating Pangulo, ikaw na muna, Teddy, doon ka. Idlip muna ako ha. Sakit ng ulo ko. Minasama ninyo. Kasi natulog. Kaya sabi ng ating Pangulo, that's a killing activity niya. Mariwana ako. Yun ang pinick up ninyo. Pinick up ninyong kwento. Alam ninyong joke, pero ginawa ninyong kwentong totoo. Your objective is to destroy the president. Ipangalandakan ng Pangulo, ang war on drugs, hindi totoo. Kasi yung Pangulo mismo, nagagamit ng fentanyl, pati marijuana naghihit-hit. Ganon ang gusto ninyong mabuong kwento sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, mga tarantado. Hindi kami mga gunggong para paikutin ninyo. You spin doctors. Talagang sinasadya ninyong ganon. Kaya lang, basag yung inyong agenda. So yan mga kabanat, no, kayo nang humusga dyan, nakikita nyo yung mga video niya, nakikita natin. Pati yung EJK, no, sinasabi ngayon na yun nga ay parang dinidiin nila si President Duterte. Pero noon, narinig nyo, pinagtanggol yan ni Dante Maravillas sa war on drug ni President Duterte. Pero tila ngayon ay bumaliktad dahil iba na yung administrasyon. So, confirm nyo yung mukha niya noon at sa ngayon, ang layo-layo na. Ngayon, busog na no? Di ba? Ako, sinuportahan ko si President Duterte, sinuportahan ko si President Bongbong Marcos. Sa akin lang, ang tama-tama. Ipinagtanggol mo noon kasi, pinagtanggol niya yung war on drug, pinagtanggol niya yung kampanya ni President Duterte laban dyan, pero ngayon, parang kinokontra niya. Ano yan? Anong klase yan? Di ba? Wala kang ambag sa lipunan pag ganun. Ang ambag mo lang, parang parang sa salitang garangan. Alam mong garangan? Yung balimbing, yung
kung saan kung saan kumbaga, kung saan siya kuha ng ano, doon siya. Parang ano siya eh, parang matawag ni, parang sip-sip, ika nga, no? Yun ang ano ko eh. Kasi pinagtanggol mo. Ngayon may nakita pa akong video, mamaya i-upload natin, no? Sinabi niya na wala naman daw supporters itong mga Duterte. Ibang klase, no? Ibang klase. Ang Duterte daw, walang supporters. Yung 31 million daw, pure daw yun Marcos supporters. Yung ano daw, yung gusto niyang palabasin, halos 1 million lang yung mga supporters ni President Duterte. So, ibig sabihin, ng 2016 election pala, ano yun? Di ba? 2016 election, nanalo ang Duterte, eh, dahil yan pala sa mga Marcos. Ganun siguro gusto niyang palabasin. So, yan lang muna atong video, mamaya i-upload natin yung video niya kung saan nilait niya ng gusto itong mga Duterte.